Welcome to my channel. Ngayon naman po ang vlog natin ay may kinalaman sa marriage contract. Ito po yung mga pinirmahan nyo during the wedding. Ito rin po yung mga inirehistro sa local civil registry at ang local civil registry naman po ay ipapasa para marehistro naman po ito sa PSA, Philippine Statistics Authority. So, from pagkakasal po na pumirma kayo, pumirma po lahat ng witnesses or ninongs and ninangs, and then afterwards, pipirma naman po ang nagkasal, and then papasok po ito sa local civil registry sa loob po ng 15 days. Kung hindi po, magiging invalid po ito. And then si local civil registry ang magpo-forward naman po sa Philippine Statistical Authority. So, yun po ang magiging proseso niyan. Okay. Ang unang tanong po natin ay may kinalaman sa isang nag-comment na namatay na yung asawa niya. Hiwalay na sila matagal na, pero hindi sinabi kung ilang taon na silang hiwalay. Pero nabalitaan niya na ito ay may asawa na rin at ikinasal pa. Okay, ano daw po ang kanyang karapatan o laban sa makukuha o bilang beneficiary ng asawa niya since siya naman ang unang pinakasalan. Okay. Actually po, kung kayo po ang unang pinakasalan at may isa pang pinakasalan, wala naman po nangyaring annulment, wala naman po tayong divorce sa Philippines, invalid po yung pangalawang kasal. So, kayo po talaga ang may karapatan. Okay. Kailangan nyo lang po kumuha ng marriage contract o certificate of marriage sa PSA. Kailangan nyo rin po syempre kumuha ng Senomar. Okay, pagpapatotoo po na talagang may nangyaring kasal between you and your ex-husband and then or your husband, and then after po naman nun ay kailangan nyo rin po kumuha ng death certificate kasi kayo po ang may karapatan, kayo po ang una. Kahit matagal kayo nagkahiwalay at wala naman nangyaring annulment, ay hindi pa rin po valid ang pangalawang kasal. So, ipaglaban nyo po yung karapatan ninyo kasi kayo naman po talaga ang totoo at legal na asawa. Okay, I hope nasagot ko po ito. Okay, ikalawa po. May registry number na po ang marriage contract ko. Valid na po ba yun? Okay. Pero nagulat po ako, bakit siya sulat kamay? Okay. Maybe sa province ka kinasal kasi mostly ngayon, hindi na sulat kamay ang registry number. Pero let's say na ganun nga, na sa province po kayo kinasal. So, ang mangyayari po doon, yung sulat kamay po na yon ay malalaman nyo po kung valid yun. Punta po kayo sa LCR na pinakamalapit kung saan po kayo narehistrong ikinasal. Halimbawa po, sample lang po, nasa Cebu kayo. Syempre po, ang rehistro po nun ay LCR ng Cebu na nakakasakop po dun sa lugar kung saan kayo kinasal. And then try to find out, humingi po kayo ng certified true copy ng certificate of marriage nyo o marriage contract nyo. And then, from there, pag nareleasean po kayo ng CTC, ay valid na po yan. Ang ikalawa po naman, after 1 or 2 months, hingi naman po kayo sa PSA ng copy. Yan na po yung authenticated by PSA. Pag lumabas din po ang kasal nyo doon, ay valid po talaga yan. So, wag po kayo muna masyado magduda. Tingnan nyo po muna, okay? I think bibigyan naman kayo nung nagkasal ng copy, personal copy ng couple. So, yan, dalhin nyo po sa LCR and then sa CTC, mag-request po kayo and then PSA. So, para malaman nyo po kung valid. Huwag po muna masyado magduda, kuha muna po tayo ng paraan. Ikatlo pong tanong, may PSA copy na po kami ng marriage contract, pero kinasal po kami ng walang marriage license na na-fill upan. Okay, valid po ba ang kasal namin? Okay, ang iniisip ko kasi, baka natuloy ang marriage contract mo, I mean yung kasal mo, and then pagpirma sa marriage contract, baka ang ginamit sa'yo ay affidavit of cohabitation, na 5 taon na kayong nagsasama. So, ibig sabihin nun, kung yun ang ginamit niya, at the back of the page of certificate of marriage, nakalagay po yun, na kayo nagsama ng 5 years or more. Kung yan po ang ginamit sa inyo, ay valid naman po yun. Pero sinabi ko pa rin po, let's see the LCR copy and the PSA copy. Okay, ikaapat na tanong. 20 years na po kaming kasal. 5 taon po kami naghiwalay. Okay, so 20 years kasal na kayo.
kinasal kayo, it's 20 years, so 5 years naman, hiwalay kayo. So, 25 years all in all. Kaya lang, yung 5 years po, ay hiwalay kayo. Tama po ba? O 15 years na kayong kasal, 5 years kayong hiwalay. Okay. So, I think the other way around. Okay. Wala po akong copy ng marriage contract. Valid po ba ang kasal namin? Pero nakakatawa naman, ba't wala po kayong copy? 25 years na kayo or 20 years na kayong kasal. So, kanino po kayong fault yon? Pero mali din naman kasi nagpakasal kayo, hindi kayo kumuha ng kopya. Kasi hindi naman po yun ilalapit sa inyo ng gobyerno. Kundi responsibilidad nyo po yun para magkaroon kayo ng copy. Pero kasi paano nyo po masasabing invalid or valid kung wala po kayong hawak na pruweba? So, try to check po. Find out po. Okay, kalima, 5 years na po kami kasal. Paano malalaman kung valid ang kasal namin? Okay, kung valid ang kasal ninyo, 5 years na siya, let's go to the LCR, check. You have to request for the CTC, Certified True Copy. And of course, syempre PSA copy. Napaka-importante po nun. Okay? I hope nasagot ko po ang 5 tanong. Kung hindi ko pa po kayo subscriber, please do subscribe. Please comment down. Like our videos. Comment lang po kayo ng comment. Sasagutin ko naman po yan. Kukuha tayo ng mga importanteng comment and then sasagutin natin isa-isa. Medyo matagal lang tayo ngayon dahil may mga kasal. So, hindi ko po agad nasasagot. But still, naka-note po yan sa akin. I have my logbook na nandun lahat ng mga tanong nyo. Isa-isa ko po yan sasagutin. Okay? Please hit the bell button para sa aming mga parating na vlogs. Thank you so much!